Yun. Hello guys. Ano tayo na ngayon ng short Bible study. Tungkol to sa the basics of Bible. Saan galing yung Bible? Paano ba siguro mga konting information paano ba na-discover ng tao yung Bible? Yung history of creation. Yun. Ano ba yung ibig sabihin ng mga books of the Bible? Mga basic lang, basic terminologies. So ganun tayo. Yung Bible natin ngayon, Bible natin ngayon, syempre, hindi naman to bumaba sa heaven na ganito na. Ganito na ang itsura. Syempre, naka-English translation na siya. No, hindi, no? So, dito, papakita ko sa inyo sa slide na inano ko, mga images. So, na-discover nila ang Bible is ganito. Yan, nakikita mo, yan, nakikita natin, di ba? Ganito yan, sa Dead Sea Scrolls. Mainly sa, check mo sa Google, it's a part of Europe, sa part ng Jerusalem, syempre doon naman sa Israel. Yan, doon na discover yung mga scrolls ng Old Testament. Ito, Genesis. Ito yung sa Dead Sea Scrolls, karaniwan nandyan yung full document ng scrolls ng New Testament. So, syempre, yung language niyan, hindi yan naka-English. Syempre, wala nga rin yan mga verses, di ba? Wala naman yung mga, di pa nakalagay ng mga John 3:16. Kasi yung mga verses, medyo bago yon. Hindi na yun, I think it's hindi siya naka-verses talaga, yung original. Walang mga verses, walang mga chapter. So, nung tinranslate na yun sa English para magkaroon ng mas madaling mga reference. And then, lahat naman yan is guided by the Spirit. Hindi yan basta-basta rin. Yung mga verses na yan is guided by the Spirit din. Kasi lahat ng mga verses ngayon and mga names ng Bible is sabihin na natin mathematically correct. Ibig sabihin talaga din, it is guided by the Spirit. Hindi yan basta-basta nilagay doon. Yung hawak natin na Bible ngayon na yan, wala pa naman yung mga old naman, hindi naman din nakaganito. In fact, yung Old Testament kasi naka-Hebrew. Pag binasan mo ang New Testament is from right to left. Ang pagbabasa kasi natin left to right ngayon, 'di ba? Yung unang language na Hebrew. So, yun yung record natin. Ito, papakita na. Siyempre, yun ang unang record ng human history na language. So, we are not sure kung ano talagang language ni Adam nung kasi imaginein mo, ikaw yung pinakaunang tao sa earth. Kanya, Adam and Eve, dalawa lang kayo sa earth. Nung lumabas sila sa garden, wala pa silang alam, wala pa silang ibang alam, di ba? They don't have any knowledge sa number system o hindi natin sure yon. And kung ano ba yung language talaga nila. Mga letters and everything. So, pero ang unang sa record ng human being, so pinaka-oldest din talaga, is yung Hebrew language. Ganito yan, ayan. Yan, katulad niyan, tingnan mo Genesis 1:1 to. In the beginning, yan, ang nasa, sa English translation na natin, yan In the beginning, God created the heavens and the earth. Yan. And the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God hovering over the face of the waters. So, tingnan mo, binabasa ko yan from left to right, di ba? Ito, yung original naman talaga na, original language kasi pabaliktad. Yan, pag ganun siya. In the beginning, pabaliktad. Siyempre, hindi natin alam bakit ganun ginawa. Siyempre, works na rin ng enemy yun para may iba yung mind din ng tao. Kasi hindi naman invented din namang talaga na yung mga language eh. So, hindi natin dapat to i-discuss ng malalim kasi sa totoo lang, God doesn't need language to talk to us. He can talk to us through telepathy. Hindi siya bound sa kahit anong language. Pero syempre grace lang ni Lord to, kaya to may mga translation and everything para maintindihan natin kung ano yung original scripture. So yan, hindi natin yan papalalimin, pero yun nga gusto ko i-explain na yung Bible natin ngayon, eto siya talaga.
naka-scroll siya. Ganyan naman ang pagsusulat ng mga unang tao eh. Karaniwan sa stone and mga papers, yan yung mga ano. So ano-ano ba yung mga book sa Bible ng mga unang sinulat nila? First of all, ito pala itong picture na to. Yan, ito yung mga Jew. So, dito galing yung lineage ni Lord. Mga European siya kasi sa Europe naman ang European ang itsura. So theoretically, ang itsura ni Lord is ganito. Theoretically pero wala naman siyang picture eh. Wala namang picture si Lord eh nung dumating siya sa earth eh. So yung mga picture natin ngayon ni Jesus Christ, hindi naman talaga yung 100% accurate. Pero yung mga ibang tao ngayon, nagkakaroon sila ng vision ni Jesus na medyo malapit doon pero hindi talaga. We are not sure kung ano talagang itsura niya. Pero sa history, we can conclude na pwedeng ganito yung itsura niya. Pero hindi exactly ganyan Kasi sa scripture, he is a Nazarene din. Galing siya sa Nazareth. Karaniwan mga Nazareth is mahaba buhok. And then, kasi they are anointed and they are parang separated. Sanctified sila, yung mga Nazarene. And based sa Hebrew law, bawal ka mag-shave ng patilya. So sinunod kasi ni Lord lahat ng law. So I think 100% na mahaba buhok niya nung dumating siya sa earth. So yung height niya din natin alam kung ano itsura niya, kung gaano siya katangkad and everything. Kahit nga si Adam Si Adam yung pinakaunang tao. We are not sure kung baka yung mga unang tao talagang matatangkad talaga, malalaki, pwedeng giants or what. Hindi natin alam kasi wala naman tayong picture. So, yun. So, ito yung, yan sila, yan yung mga scroll, yan yung mga Jew ang tawag dyan. Hanggang ngayon, marami pa rin mga Jew. Yan, sa Jerusalem, Jew. Sila yung mga Jew. Ang tawag dyan sa Tagalog is Hudyo. Yun, Hudyo. Ang tawag naman sa hindi galing sa pinanganak na Jew, ay Gentiles. Gentiles ang tawag doon. Gentiles ang sa Tagalog ay hintil. Hindi ko alam kung anong hintil, ganyan yata spelling ng hintil ang tawag doon. So tayo, Gentiles tayo. Hindi tayo galing sa Jew Jew lineage Hindi naman tayo pinanganak diyan tawag sa atin hintil, Gentiles tayo. Hindi tayo connected, kumbaga hindi sa atin pinamana. Kasi basta mahabang history ng Jew at Gentiles, separated sila talaga nung unang panahon. Kasi dito nagmo-move si Lord, ito parang wala silang Diyos. Yung time na yun Pero mahaba kasi history niyan, so medyo malalim. Hindi natin palalalimin, pero mas maganda mabasa sa Old Testament. Pero nasa Old Testament yan. Pero hindi naman ibig sabihin na bawal nang maniwala to sa yung mga Gentiles na maniwala sa Diyos ng mga Jew. Meron ding maraming naniniwala na Gentiles. Yun. So, pero kasi ngayon, nasa new birth na tayo, nasa new birth na tayo, kaya tayo na born again. Wala nang Jew o Gentile ngayon kasi one lineage na lang Nung na-born again tayo, one lineage na lahat na. Kapag ikay na-born again, son of God ka na. Nasa lineage ka na, nasa seed ka na ni Jesus Christ, yung seed din ni Abraham, yun na yun. So, wala nang Jew o Gentiles. Lahat na tayo pwedeng masave. Yun na yun. Yun yung kaya dumating si Jesus Christ. So yun. So, ang mga books of the Bible, ito halimbawa, ang una kasing nangyari sa akin. So, inisip ko kasi itong Bible, ala ko mga random books lang to, mga pinagsama-sama kung ano-anong books. Hindi. Ang Bible is, siya, inati siya sa 2 parts. Ayan, Old Testament, tsaka New Testament. Yan yung nasa mga Old Testament, yung books of the law. Ayan. Tinatawag sa mga Jew na Torah. Ayan yun. Books of history, si Joshua, Judges, Ruth, Samuel. Ano ba yan? Pag tinanong mo, sino ba yung mga yan? Yan yung story ng lineage ni Jesus Christ. Kung saan siya galing. Kumbaga yung genealogy niya, yung mga kamag-anak niya. So, bakit ba kailangang malaman yon? Kasi ganito yan. So, ito halimbawa sa Genesis, in the beginning, yan yun, God created, di ba? God created the earth.
And the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and God is roving over the waters. So kasi 'di ba, yun nga, ayan, nandiyan yung story ng creation, kinreate yung mga animals and fruit, and then nandito na rin yung man. So, bakit ba natin kailangan malaman yung seed ni Jesus Christ? So, nandito yon. So, kasi nung nangyari sa fall of man, ito hanapin natin Ayan, ginawa niya na yung woman. Ito kasi, it is not good that man should be alone. I will make him a helper. Ito na yung si Eve. Lalabas si Eve doon eh. Ginawa na si Adan, gala si Eve. So, ayan, lumabas na si Eve. Yung nangyari sa fall of man, ito, nasa Genesis 3. Ayan, ito na yung kakain na sila yung fruit. Yung knowledge of good and evil. Yan, Ito yon. Ito yung punishment ni Eve. Ito yung punishment ni Eve. And theoretically, ng mankind, nung nagkaroon ng fall of man, yan, sinabi dito na, I will put an enmity between you and the woman. Ito yung sinabi niya doon sa ito pala yung sinabi niya doon sa serpent, no? Yan, because you have done this, kasi nga, diniceive niya yung humankind. So, you are cursed more than all cattle and more every beast of the field, and on your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life, and I will put enmity between you and the woman. Ito pala yung punishment, mali. So, punishment hindi pala kay Eve, punishment nung sa serpent, and between you, your seed, and her seed. Yan, nakita mo letter S na malaki. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So, pwede natin yan translate sa Tagalog na lang para madali. Compare. Wait. So, sa Tagalog, in Tagalog, saan na ba yun? Wait lang. So, wait. Asan yung Tagalog ko? So, sa Tagalog, MBB, dito pala. Para madaling maintindihan. Oh no, wala pala yung Tagalog ko dito. So, download ko na lang saglit. Ang ibig sabihin kasi niyan sa English, merong darating na seed na aapak sa ulo niya, sa ulo ng serpent. Yun yung pinakaunang gospel, kumbaga, na narinig ng humankind. Siyempre, ang unang nakarinig is si Adan. Kaya ng babae aking pag-aawayin, binhi niya lagi kong paglalabanin, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Yun. Ibig sabihin, merong seed na darating na aapak sa ulo ng serpent. So, ano yung seed na yun? Yun yung yun ang unang gospel, kumbaga. Yun yung unang preaching ni Jesus Christ. Siyempre, hindi naman nila alam na Jesus Christ yung pangalan. Siyempre, wala naman silang Bible nun eh. Hindi alam nila Adam and Eve yun. Ang pinanghahawakan lang nilang faith is merong tatalo doon sa serpent na magkakaroon ng redemption. Hindi nila alam yung kung sino yun, kung anong mangyayari. Siyempre, wala pa namang tao. Sila pa nga lang dalawa, di ba? Walang tao. So, ilagay natin yung paa natin doon kay Adam and Eve. Ikaw, kaya paglabas mo sa garden, di ba? Wala ka pang alam. Di mo nga alam kung paano mag-alaga ng baby o kung paano umuha ng apoy or what. Siyempre, hindi rin natin alam kung may wisdom sila, no? O ano yung water or what, ganun. Yun. So, kasi ang creation, ganito, ang simpleng illustration ng creation, kaya ako naniniwala talaga na maraming nauna. So, sige, ito muna. Tapusin muna natin to.
So, yun. So, basta yun yung ano, yun yung bakit merong history. Parang ito yung mga history nung lineage na pinanggalingan nung seed ni Lord. Yun, nandiyan sila Abraham, nandiyan sila David, nandiyan sila Solomon. Marami sila kung ano yung paano sila tines, paano nangyari sa buhay nila. Hanggang sa matapos 'to, ayan, ito rin yung mga prophecy, mga prophet, pinrophesy din yung pagdating ng Messiah and everything. Hanggang sa nagkaroon din dito na tinatawag na 400 years. 400 years yan, wala silang narinig sa Diyos. 400 years, nagkaroon ng silence. Pero nandiyan pa rin yan na Old Testament, nabuo na, kumbaga. Pero meron nagkaroon ng 400 years silence bago dumating talaga yung, ayan, nandito na tayo ngayon, yung Messiah, ayan. Yan, ito na yung Gospels na tinatawag, Gospels yun. Ang tawag lang naman sa Gospels, good news. And then yung Gospel, dumating na yung, kumbaga, ito na yung mga, si Mark, Luke, John. So, ganito rin ang itsura niyan. Ito, ano to Hebrew to Hebrew ang language niyan. Ito naman, nung nakita nila sa Dead Sea Scroll, Greek language ang almost lahat ng yan. Greek. Ang Greek naman, alam ko ang Greek is ano na, parang katulad na natin. So, left to right na siya binabasa. Hindi siya, left to right na siya, hindi siya pag ganun. Pero ang unique dito sa dalawang language nito, may mga pictogram na tinatawag yan. May lahat ng numbers and letters may meaning and may equivalent na picture. Lahat ng numbers and letters. So, malalim yon. Basta malalim na yon. So, yun na, dumating na yung gospel, siyang binuo na, So, ang ibig sabihin naman lang nung tulad na sinabi ko, the gospels, ayan yung account. Ayan yung account ng mga tao na na-witness nila yung Messiah na dumating, na si Jesus Christ. Yun nga, tulad ng sinabi ko, kapag may krimen, di ba, merong mga testimonya ng tao na to, anong nangyari sa krimen, ganun yon, parang ganun yan, na na testimonya na nila na yung nangyaring krimen sa cross, parang ganun, na may nakita talaga silang Jesus Christ. So, syempre, yun naman yung mga ganun ang pagre-record nila sa pinakaunang sa mga history. Syempre, mga documents yun. Kasi wala pa namang mga camera nung time na yun eh. Wala pang ang telegram or ganitong technology, di ba? Iniisip mo nga kung paano paano sila nag-uusap. Siguro ilang days nila yon bago ma-receive kung magsisend sila ng message sa ibang tao. So, yun. So, ayan yung account nila, Mark, Matthew, Luke, John. Ayan yun. Yung account nila na nakasama nila yung Messiah, na nandito talaga may dumating na Messiah. So, pag titignan mo kasi yung history, ang Bible kasi is, hindi lang siya basta-basta Bible. It is historically correct. Ngayon, karaniwan nga ginagamit ng mga archaeologists ang Bible eh. Pag chinik nila yung Bible, kunyari may mga lugar na sinasabi sa Bible, pag pinuntahan nila, nandun din yung lugar. Ibig sabihin, historically correct din ang Bible. Hindi lang siya basta-basta sinulat na document. Yun. Tsaka si Jesus Christ ang pinaka-documented na tao sa history ng tao. Wala nang ibang tao na sobrang daming document tungkol sa kanya. Si Jesus Christ yon. Kahit sino pa, yung mga Aristotle na yan, o mga sinaunang tao din yan eh. Paano ka maniniwala din na nag-exist sila? Mas marami nga si Jesus Christ na document mas marami nga document si Jesus Christ eh. Kaya sa mga yan eh. Ayun yon. So, ganun na kasi ang pagre-record ng unang tao. Mga unang tao. Tsaka, nasa Jewish tradition din, na pinasa rin siguro, pinasa din na may kaugalian sila na halimbawa, may mga mamamatay ng mga relatives, talagang gumagawa sila ng mga testament. Yun, minana natin, mga testamento, ganun. May mga testament sila. Kumbaga, ginagather din nila yung family nila, tapos pinipirma nila. Ganun yun, parang ganun. So, basta, yun ang istorya nito, yung account yung story ni Jesus Christ. Ayan yun, kung saan siya galing, saan siya pinanganak, kung ganon. Ayan yung mga account. And ano nangyari sa cross, etc. So, ito naman, pag sinabing mga Romans, Corinthians, Galatians, ito,
Mga lugar kasi yan. Lugar ng mga churches yan. Pangalan ng mga church. Kunyari, eto naman kasi ang mga letters ni Paul. Si Paul, medyo malalim din ang istorya ni Paul. Siya sa disciple ni Jesus Christ. Pero actually, hindi niya talaga nakasama si Jesus Christ. Hindi niya talaga nakasama, pero na-meet niya in a vision si Jesus Christ. Kasi si Paul, ang original na pangalan ni Paul ay Saul. So, isa siya sa mga Jew. Jew. So, ganito kasi. Ang pumatay kasi kay Jesus Christ, ang mga Jew din. Jew, bakit siya pinatay? Kasi, yung hindi sila naniniwala na si Jesus Christ yung Messiah. Kasi, alam mo na, syempre nagkaroon ng politics at pinasok na rin ng evil yung, naging politika na rin yung religion nung time na yon. So, nung dumating na yung Messiah, hindi nila makilala na, yan, nandiyan na yung Messiah kasi mas mahal na nila yung world kesa sa, yan yun, si mga Jew and Pharisee. Kahit anong gawing preaching ni Jesus Christ nung time na yon, ayaw nilang maniwala. Kahit ilang beses na pinarating yung mga signs and wonders, mga healing, ayaw nilang maniwala na si Jesus Christ na yung magsisave. Kasi iniisip din kasi ng mga ibang tao nung time na yon na king talaga yung darating, ibang king. Hindi nila alam na yung iniisip nila na king kasi yung powerful, maraming army, iniisip nila is a physical battle. Kasi ang history kasi ng mga Israelites and Jew, bugbog sarado kasi sila. Kasi makukulit yung mga Israelites eh. Lagi silang nagle-led astray and maraming sumakop sa lugar nila nung time na yon. Pero sa time ni Jesus Christ, nasa Roman Empire sila eh. So, they are controlled by the Roman Empire. So, parang nakikitira lang sila sa Roman, kaya nga nung time na yon, nakikihiram lang din sila ng mga court nung time na yon. So, yun, yung history kasi, kaya nga sinabi rin sa Bible, he came to his home, sa John, he came to his home and he came to his own and his own knew him not. Parang hindi siya nakilala ng mga Jewish niya ay galing sa Jew. Bakit naman si Lord ay galing sa Jew? Kasi he has to come to fulfill the law. Kasi sa Jew binigay yung law eh. Yung mga law and yun yung kailangan niya i-fulfill eh. Yun ang kailangan niyang i-fulfill para din matalo niya rin yung debt. Kailangan niya i-fulfill lahat ng law and i-abolish yung debt. Yun. Kaya he has to come with the Jew lineage. Hindi siya nagpunta sa sa lineage ng Pinoy or what, sa ibang lineage. Kasi nasa Jew ang law, binigay sa Jew ang mga law. Kaya nga nung nandito siya sa earth, sinunod niya rin lahat ng Jewish law. Hindi siya kumakain ng baboy, hindi siya sinusunod niya yung pagsisimba, ganyan, yung Sabbath and everything. Wala siyang binrake na law at in fact niya, sinunod niya lahat ng law. Yun. Tapos, yun nga, yung sa story ni Saul, si Saul, galing sa Jew. So, galing din siya sa nag-o-opposite kay Jesus Christ. In fact, nung namatay na si Jesus Christ, isa siya sa mga pumapatay sa mga naniniwala kay Jesus Christ. Kasi nga, hindi yung mga Jew, naging religious na sila. Hindi sila, hanggang ngayon, nandito yung, yung hanggang ngayon sa Israel. Ang tinatawag yung mga Orthodox Jew. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sila ng Messiah kasi naniniwala sila na hindi si Jesus Christ ang Messiah. Wala silang New Testament. Ang meron lang sila Old Testament. Hindi sila naniniwala dito. Hindi rin sila naniniwala kay Jesus na si Jesus yung Messiah. Naghihintay sila ng ibang Messiah hanggang ngayon hanggang ngayon. Kaya pag pumunta ka ng Israel, hindi lahat doon Christian, hindi bawal nga doon ang word na Jesus at saka Old New Testament eh. Hanggang ngayon umaabot 'yan. Yung ganong religious spirit ng mga Pharisee, yung mga Pharisees and mga Sadducees, yun yung mga nag-judge kay Lord na dapat siya ipako sa krus eh. So isa si Paul doon, si Saul. Isa siya doon. Ngayon, ang nangyari sa kanya, na-meet niya si Jesus Christ along the road o along sa road. Kalimutan ko na yung road. Basta na-meet niya si Jesus Christ kasi pinapatay niya yung mga Christian nung time na yon. Na-blind siya sa light and then na-convert siya. Basta to make the short short, na-convert yung name niya to Saul to Paul. To Paul, siya yung tinatawag ngayon na Paul. Naging disciple siya ni Lord nung nabulag siya and then pinag-pray siya.
nawala yung scales, basta nag-appear sa kanya si Lord in a vision. Yun, yung pala Damascus Road, dun siya nabulag sa Damascus Road. Ngayon, ito yun, ito na siya, siya yung nagsulat nito. Kasi ngayon, maraming opposition din na nangyari sa kanya. Kasi natakot din sa kanya yung mga Christian kung totoo ba talaga siya na-convert sa Christianity. Kasi siya yung unang pumapatay sa mga Christian. Ngayon, pinipreach niya na yung si Jesus Christ, nagtuturo na siya. Yan yun. Kaya marami rin siyang pinagdaanan si Paul. Yan, siya yung nagsulat niyan, yung Romans, yan yung mga letter niya sa una muna pala yan yung Acts, tas Romans. Etong Acts, etong history ng pinakaunang church, yung paano nabuo yung Christianity and everything. Nandyan yung histories. Nandyan din si Paul. Yan sila Peter, Paul. Ano bang nangyari after nung namatay si Jesus Christ? Ano bang pinagagawa ng disciples? Yan, nandito yon. So, ito na si Paul, almost all his letters. Marami talaga siyang, grabe yung ginawa niya. Yan, ayan yung mga letter niya sa mga churches. Kasi may mga churches na, kunyari ito, Romans, lugar kasi yan. Kunyari lang convert natin sa Tagalog. Kunyari, Romans. Parang nagsusulat siya sa, ang sulat ko sa letter sa church sa Romans, parang sa atin, ang sulat ko sa letters sa Manila, or sulat ko sa letters para sa Cavite, churches para sa Cavite, churches para sa Zambales, o ganyan, mga lugar. Ito lang nung time na yon, yan yung mga pangalan ng lugar and churches. Romans, Corinthians, Galatians, ayan yun. Ayan yung mga teachings niya, mga correction niya sa church, ayan yun, in everything. Yan, lugar din yan, Thessalonian. Ito, iba na to, sila, tao na yan. Timothy, Titus, Philemon, mga tao na yan. Hebrews, ito, maganda yan. James, Jude, hanggang sa ito, hindi na to si Peter si Paul si John ang sulat nito, Revelation, yung pinakamahalaga ring book. Ito naman yung vision about sa pagbabalik ni Jesus Christ. Ayan yun. Ayan yung pagbabalik niya for His final judgment. Kukolect niya na yung mga kanya and isi-separate yung mga hindi naniwala sa kanya. Parang ganon. So, maganda rin, dapat din basahin niya ng mga Christian. Dapat alam niyan. So, ayun yun. Ayun yung history ng, kumbaga, in a nutshell, yun ang history ng, yun ang tawag sa Bible. Yun ang content ng Bible. So, sa mga bago, hindi mo we recommend to read the Gospels muna, New Testament, kasi ito na yung nandito na yung Messiah. Kumbaga in a nutshell, ang Old Testament, sinabi ng Diyos na He will defeat death. So, in the New Testament, sinabi niya kung paano natalo yung death. Kung sino, kung paano. So, yun yung ibig sabihin. So, ngayon, tayo, we are so blessed na hawak na natin yung buong Bible. Kasi sa time nila, sa time ng mga taong to, kunyari sa time ni Paul, wala naman silang hawak na New Testament Sila nga nagsulat So, sa tayo, napakapalad natin na meron na tayong mga accounts and mga history. And most important, na born again tayo. Na born again na yung spirit natin. Ganun yun. Kasi nung sa Old Testament, wala pa namang born again Ito lang yung lumabas Yun nga yung ginawang new thing ni Lord, na new thing na magkaroon ng kasi di ba, nangyari sa history ng man, na-corrupt yung seed. Yung original seed kasi na-corrupt. Di ba? Binasa na sa Genesis. Parang inisip ni Lord, paano nyo ba, parang hindi naman inisip kasi hindi naman alam naman ni Lord from the beginning to end. So, paano niya i-redeem ang mankind to His blessing? Kasi binless niya na to binless niya talaga yung seed ng tao So, paano niya ba mariredeem? So, siyempre, sinabi nga sa John 3, hindi ka naman pwedeng bumalik sa womb ng nanay mo. Womb para ipanganak ulit sa tamang lineage. So, we are born in the spirit na. Born in the spirit. Yun ang ginawang para maibalik tayo sa original seed. Ngayon, ang trabaho natin, syempre, yung flesh natin, hindi naman na born again. And yung body, yan, hindi naman tinanggal ni Lord yung skin natin, hindi na dead tayo, di ba? Pati yung mind natin,
yung soul, di naman to na born again. So, ito yung trabaho natin is to keep this body clean and to renew our mind. Yung mga doctrine or mga teachings na mali na galing sa world, na ibalik natin yung original design sa original seed, kumbaga. So, saan natin makukuha yun? Nasa Bible, syempre. We have the mind of Christ. So, we have to renew our mind through reading the Word of God. Basahin natin yung scripture para ito ay bumalik din sa original sa nandun yung love, joy, peace, and everything. And then yung ganun, yun din yung magiging result sa body natin. Magkakaroon ng peace din yung body natin, ng health. Sinabi nga sa scripture na the Bible is a medicine to our body. Ayun yung short history ng Bible. Yan. Kung bakit ba yun. So, siguro next time, i-explain pa natin much deeper kung ano yung seed, kung anong nangyari sa seed, tsaka yung kung anong nangyari sa garden pag in-explain ko ang Genesis. So, yun muna ang basics. Yan, katulad nito, yun, dito in-establish ni Lord yung law. Yan nga, yung history. Yan naman yung mga poetry, mga prophetic din yan. Same lang yan, Isaiah, Jeremiah, yan, mga prophets yan. Yan, yung mga minor prophets, yan. Same lang din yan. So, yan. Yun yung basics ng Bible. Kasi baka nagtataka kayo. Ako, iniisip ko rin nung bago ako, kala ko lang ang Bible is mga random books ng kung ano-ano pinagsama-sama. No, it's not. It's a supernatural book. It is inspired by the Spirit. Hindi siya basta-basta parang pinut lang. Pati yung mga translation yan. It's pati yung mga original translation and everything. Lahat yan. It's guided by the Spirit 100%. Kasi pag tinignan mo yung mga verses, yung mga numbers sa verses, and everything, basta, sobrang lalim nun, mathematically correct siya, marami siyang mathematics na ginamit na suddenly lumabas na lang, pati yung mga correlation niya sa ibang text, mga ganon. Ganon siya. So, 100%, it's hindi siya man-made, hindi siya kayang isipin ng tao. Hindi siya kayang, there's no other book na like this na lumabas sa earth. Kaya it is 100% inspired by the Spirit. Anong Spirit? Of course, it's the Holy Spirit that resides to the Christian. So, yun yung ibig sabihin ng books of the Bible. So, we encourage you sa mga bago to read the gospel, syempre. Basahin mo para malaman mo kung saan ba galing si Jesus Christ. Hindi mo naman siya kailangan parang 100% agad maintindihan. Maganda dumaan siya sa soul mo. Dumaan siya sa mind mo. Hanggang sa makabisado mo, ako ilang beses ko na nabasa to. Hindi mo naman siya kailangan kabisado hanggang sa dumaan siya, hanggang sa maintindihan mo. Kasi ang Bible is hindi mo siya kayang intindihin through the mind ng ganun easily. So, although kaya mo siyang intelligently basahin, pero it's a spirit eh. The Bible is spirit words. So, dumadaan talaga siya technically dapat sa espiritu mo, and then dadaan sa soul mo, and then yun, maintindihan mo siya. So, maganda talaga, kung wala ka namang gagawin, kung hindi mo siya babasahin, hindi ka pipilitin ng Diyos. So, you have a free will. We have a free will. Dapat, i-discipline natin yung mind natin to read the gospel. Kung talagang naniniwala ka sa Diyos, ganun yun. Now, you have to read this word to show your love for Him. Parang ganun. Ganun siya. And wala rin pilitan. Ganun yun. Kasi love doesn't exist ng forcefully. It is a free will. Kaya nga God is love eh. So, pero syempre, dapat basahin natin to. Yan, Mark Tube dyan. Dito tayo mag-start. Basahin mo paulit-ulit. And then, after nyan, yan, babasahin mo kung ano yung original design ng church, ano ba nangyari sa church, ano nangyari sa kanila, and try to put yourself on the shoes habang nagbabasa ko niya. Kunyari, ikaw, i-imaginein mo para mas magkaroon ka ng magandang mas okay na picture. Kasi ganun ginawa ko. Babasahin mo siya, i-imagine mo ikaw yung nagsasalita, na nandun ka sa scene, nandun ka sa senaryo, nandun ka mismo. Para mas madali mo siyang maintindihan. Pwede ka rin mag-take ng note o
Kahit pa ulit-ulit mo siyang basahin, kung hindi mo siya naintindihan, ulit-ulitin mo. Ako gano'n ginawa ko, and then 'yan, ilang beses ko na nabasa yang New Testament. 'Yun. Ito nabasa ko na rin 'yan. Ito isang book na lang ang hindi ko nababasa sa Old Testament. Isang book na lang, pero lahat 'yan nabasa ko na. Konti na lang ang hindi ko nababasa, ito lang, Jeremiah. And yeah. Jeremiah na lang. Pero konti lang. Pero halos lahat naman 'yan dumaan na sa soul ko, kasi Jeremiah 'yan, eh. Maraming magagandang verses diyan. Pero 'yan, nabasa ko na lahat 'yan. 'Yan. Ito tatapusin ko na. Pero 'yan, ito ilang beses ko na nabasa 'to, ilang beses ko na natapos. Kasi bakit, why? Bakit kasi ito na nandito na tayo, sa age na 'to, sa New Testament na tayo. Pero okay din malaman natin kung ano ang nangyari sa history para masagot yung mga tanong mo sa Old Testament. Pero mas maganda mag-focus tayo dito, kasi ito na yung new identity na natin, Ito na yung gospel, ito yung dapat masterin din natin. Yung New Testament, kasi ito na yung bagong testamento, 'Di ba parang pag may namatay, binigyan tayo ng testamento. Ito yon. Ito yung pinamana ni Jesus Christ nung namatay siya. He bought with His blood. Pinirmahan niya ng dugo niya. Ito yung testamento na para sa mga Christians. Ito yon. So you have to know your rights and to know what your inheritance din. Kung ano ba talaga binigay sa'yo ng Diyos nung bago siya umalis. Kasi you have to know that. Kaya nga sinabi sa scriptures, yan, John 8:32, John 8:32. Ayan, ito yung Bible, anong sabi sa John 8:32? Ayan, ito rin yan. Ito yung Bible app na karaniwang ginagamit. Ayan, Genesis, Exodus, ayan, Ayan din yun. Tapos, Tagalog lang to. Ayan, ito na yung malaki yung pinakauli sa Old Testament. Ito na yung New Testament. So, maklik ka. John 8. Yan ang ibig sabihin ng 8, chapter 8:32, versikulo sa Tagalog. Chapter 8, kapitulo, yung mga 8:32. Ayan. Sumagot si Jesus, nagmula kami sa lahi ni 32 to. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan magpapalaya sa inyo, which is true. You have to know the truth. We have to know the truth for us to stay free. Yun. Ayan, in English. Yan, NIV. Change ko lang ng ano. So, the basics din pala ng pagbabasa nito, kapag naka-read, ibig sabihin si Jesus Christ yan, galing sa bibig niya yan. Yan, siya yung nagsalita niyan. Yan yun. So, yan 8:32. Yan, si Jesus Christ, kausap niya yung mga Jew, kasi yung Jew ang nag-o-oppose sa kanya, biluin mo yun. Galing siya sa mga Jew, tapos kinakalaban siya. Kasi nga may politika na noong time na yun, sa age niya, ayaw na ng mga matataas ng ranking sa kanya. Kasi nga sinasabi niya son of God siya. Pero next time, i-explain ko kung bakit. So, pero yan, sabi ni Lord, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. So, we must know the truth, and the truth that set us free, that we are born again. We have the Spirit of God. We are born again, and we are set free from the chains of death. Yun. That's the truth. And sinabi sa scripture, He is the truth. He is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. John 46. So, ayun yung kumbaga, ibig sabihin. Yan, basta pag naka-read, pag nagbabasa tayo ng Bible, siya yung nagsasalita. Si Jesus Christ yan. So, pag nakita mong naka-read, basahin mo higit, kasi siya nagsabi nun. Galing sa kanya, sa bibig niya yun. Yun yung account yun yung sinabi niya. So, ito rin pala, kasama ko na rin sa basics sa pagbabasa ng Bible. Halimbawa,
Ayan yung ano, ayan yung Hebrew language, oh. Ayan, may number siya and everything. Pero may pictogram pa rin, hindi, ayan, in the beginning. Pero, nito muna ang basic ng pagbabasa. Pag nakita mo sa Bible, kunyari, he, malaki he, pag malalaking letter na yan, him, and his, mga ganyan, ibig sabihin, it's either si God yan, si Lord God, or si Jesus Christ, or the Holy Spirit. Basta ibig sabihin lang yan, pag ganyan, it pertains to God. Si Trinity naman yan eh. So, explain ko na lang din yung Trinity sa susunod. So, ganito rin, kapag sinabing letter, kaya tayo, pag nagsasabi tayo ng God bless, wag ganyan. Yung maliit na letter, dapat G. Ganyan, malaki dapat. Kasi ibig sabihin nito, sa time kasi na yon, kapag letter G na maliit, it pertains to the little God. Yung mga gods of this world. Yung mga demigods, kumbaga, tinatawag na mga Diyos-Diyosan. Pag letter G na maliit. So, ito talaga yung one true God pag malaki. So, yun lang yung little explanation doon. Kaya nga, kaya kapag ipe-pertain natin kung sino ba yung sinasabi natin in English language, kapag dapat malaking letter. Kaya ganun rin sa Lord na word na Lord, dapat hindi maliit na letter. Kung sinasabi mo si Lord Jesus yan, Lord dapat na ganyan, malaki. Ganun. Kaya pag nakita mo yung sa Bible, may malalaking letter na ganyan, ibig sabihin, it's talking about Jesus Christ, the Holy Spirit, or yung God, the Lord God. It's the same. Or Him, His, or God, or gods, God na maliit, yan, kasi may mga God na maliliit, and Lord, yun yung basic. So, okay. So, next time na lang, next topic, iba naman.